Okay, total Friday po ngayon. Maganda, medyo magaan po ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil Friday ngayon, ha? Pagbigyan nyo na ako, ha? Ang magandang pag-uusapan natin, total financial literacy rin lang ang pag-uusapan natin. Kasama po natin ang advocate, financial literacy, si Mr. Arman Benco. Sir Arman, magandang araw. Magandang araw, Dennis, at sa lahat ng ating tagapanood. Sobrang mga balita ngayon. Mabibigat, mabibigat. Parang getting ready na tayo for another week. Sa Monday pa lang, malalaki na yan. Yes. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, bakit nga ba talaga? Bakit nga ba ang mga Pilipino hindi marunong mag-ipon? Parang wala namang tinuturo sa eskwelahan na ganyan. No? I invoke my Yeah. right. Nadala ako dun sa mga balita. I invoke my right. Siguro seriously, pwede mong tingnan yan sa dalawang dalawang dahilan, yung panlabas at yung sarili. Yung panlabas, yan ang madalas ginagawang dahilan. Hindi ako makaipon kasi liit lang naman ang pasweldo sa akin. Tama. Parang sinisisi ang employer. Oo. Ang hirap makaipon dahil ang taas ng presyo ng bilihin. Parang sinisisi ang pamahalaan. Lahat na lang, hindi siya may kasalanan. Oo. Yung magulang ko siguro kasi nakikita ko sila noon burara rin sa pera. Hindi rin nag-iipon Hindi rin nag-iipon, sinabi lang sa akin, pero sila rin nakikita ko kapos-kapos o kaya ubos biyaya sa gastusin. So, pero kung yan lang ang dahilan, bakit meron namang iba nakakaipon at nagtatagumpay? At yes, kakaunti sila. Ibig sabihin, hindi lang yon ang dahilan pala. Yung lalong-lalo na yung dahilang pang sarili. Mabilisan yung mga millennial ngayon, 'di ba? Nauso sa kanila yung FOMO, YOLO, you only live once. Kaya ngayon na Revenge travel. Kaya lalo na nung dumating ang pandemic, ang gaganda ng mga kataga o pag-branding nila sa ganyan. Ako tingin ko, mas mabigat yung dahilan kung bakit hindi nakakaipon, yung pansarili, yung mindset natin. Of course, sasabihin, then dali mo lang sabihin yan kasi siguro mataas ang sweldo mo, yung binibilan mo, kaya mo dahil mataas ang sweldo mo. Hindi rin po, dahil ako, aminin ko on national TV, nung unang-una ako nagtatrabaho, dahil nung nagtatrabaho ako, wala nang alawan sa magulang. Alam nyo, nag-umpisa ho ako, mga ilang buwan din yun. Yung tanghalian ko, banana Q. Kasi matamis, may panglakas, sugar. Sugar tapos, na yun. kasi kakatapos. May carbs na rin. Wala kang, nag-uumpisa kang magtrabaho. Hindi na ako binigyan ng allowance ng magulang ko. Yung binigay sa atin. Titiisin ka talaga na magulang. Titiisin ka para matuto. Para diba? matuto ka. Tsaka yung ngayon nga, buti ngayon, pa nag-a-apply, di ba? Online. Dati ako, inabot ko ba yun? Maglalakad ka, bawat building. Pipila ka. Walang schedule dyan. Tsaka siguro, pag sinasabi nila, kayo ang gagaling nyo, ang lalakas ng loob nyo magsalita. Dati kasi para mag-apply ka ng trabaho sa magandang opisina, tingin mo mataas magpasweldo, kailangan mong lagpasan yung gwardya, di ba? Tama. Yung gwardya. Tama. So dapat magaling ang diskarte mo sa gwardya. Ngayon ang mga, hindi ko naman po nila lahat, nakakita ko, may gwardya, ang hirap pumasok. Hindi ka... Supladuhan ka lang, uuwi ka na. Pahigpit lang, uurong na. So, going back to savings, yung sarili nating pananaw sa pag-iipon. Meron ngang isang sinasabi, yung savings equation, dapat tanggap natin. May tamang equation Ako, huli na lang ko ito naranasan talaga o pinaraktis. Yung una kasi, pag pumasok daw ang sweldo, huwag masyadong magastos para pag may natira, meron kang ipon. Hindi nangyayari yun doon sa mga dahilan na binanggit ko kanina o rin sa pansarili. Kasi lalo na ako noon,
sa unang pagkakataon na pinagkatiwalaan ako ng pera, ng pera ng magulang natin, di ba? Nung bata pa tayo, yan ang allowance, alala ko ng 20 pesos, pero nag-survey na yung nanay ko, kakailanganin ko mga 10 to 15. Huwag ka masyado maggastos ha, pag may sobra dyan, ipon mo. Pero hindi ganun talaga pumapasok yung savings equation. Ang pera, panggastos ang pananaw ko, lalo na nung bata. Kaya kung merong natira, miski na nabili yung pangangailangan bilang estudyante, nasanay na, meron pang pambili. Meron pambili ng sorbetes dun sa labas. At kung yung ugali na yon, equation na yon, income minus expenses equals savings kung may natira. Walang natitira. Kaya sinasabi natin hindi kayang mag-ipon. Nung nagtatrabaho na ako, income, expenses minus income equals utang naman. Mas mataas yung gastusin ko, natuto kong umutang, credit card and all, maling equation. Ang simpleng tamang equation, bawat pasok ng pera, kahit ganong kaliit po, sa minimum wage earner, magtabi kayo ng 200, 300 pesos a day. Per payday. Per payday. So sa isang buwan, meron kayong 600. O kung 500, para madali ang arithmetic, 500 pesos every payday, hindi naman siguro guguho ang buhay nyo. 1,000 pesos a month or 12,000 in a year ang naipon natin. Kung 500 lang, 6,000 pesos in a year. Ilang beses po tayong kinakapos, naghahanap, kung meron lang ako 5,000, kung meron lang akong 6,000. Sa 500 pesos a month lang po yun. Pag pumasok ang kahit anong halaga ng pera, tabi nyo na po kagad. 500 pesos sa buwan. Yun ang unang gastusin natin. Yan, yung savings equation na yan, sundan lang yan. Sigurado, makukuha nyo yung pag-uugali ng pag-iipon. Ako, may natutunan ako kay Sir Armand kasi matagal na kami magkaibigan nito ni Sir Armand kung gusto mong mag-ipon at ayaw mong bawasan yung income mo, rumakit ka ng Sabado at Linggo. Tayo nun. Di ba? Ay, isang dekada na kasi. Ako rin po akala nyo ganun yung mataas ang sweldo. Rumaraket din po. Di ba? Yung racket mo, yun na lang ang ipon mo. Huwag mo nang bawasan yung income mo. Okay na yun. Correct. Yung iba kasi, tama. Ang galing mo talaga, Sir Dennis. Ay, sa'yo rin ang galing yun. Then yung dagdag na income, additional income, hindi po yun para sa additional expense. Yes. Yun yung pang-ipon mo. Lalo na yan, aminin na natin, yung mga racket na tinrabaho natin 4 na oras, parang katumbas pag minsan ng isang linggong sweldo. Totoo yan. Totoo yan. Diba? Lalo ka na. Ay, hindi naman. Ikaw naman, Sir Arman. Yung mga racket mo na... Pero ang racket mo naman dito rin related, di ba? Yung 4 na oras na tinrabaho mo, isang linggo ang kapalit na katumbas ng sweldo mo doon sa regular na trabaho, dagdag ipon. Tama. Para doon sa, gagastusin mo naman Yung ipon naman, gastusin din yan. Tama. Para doon sa binibili mong kinabukasan. Yun. Para hindi na tayo nakakaluwag ng buhay pagka walang di ba? Walang utang, walang inaaburidong babayaran, mga gano'n, di ba? Nakakaluwag din dumadating sila Judith. ng isip. Kayang-kaya mo si Judith. harapin si Judith. Marami nagtatago dyan. Maraming salamat, Mr. Arman Becco. Thank you very much. Promote mo na yung show mo every Sunday. Every Sunday, 3 p.m. po, Facebook, DWIZ, tingnan nyo lang po. Aliw 23 Facebook page. Pera-pera lang yan. Pagiging practical, pag-uusapan sa linggo. Iyon. Maraming salamat, Sir Arman Becco, Financial Literacy Advocate. Maraming salamat,